Hello guys! Welcome back to my vlog. Ito na naman po si Father Joel at narito nga po tayo sa Waruna. Pero alam nyo po ba, itong video na ito ay ilang linggo nang nakakaraan, ngayon ko lang na-edit. At yan muli naglalakad kami, kasama ko si Father George. Ito nga pong parokya ni Father, ang kalimitang mga parokyano niya ay mga farmers, lalo na yung mga cattle farmers. Kita nyo yung mga nakikita ninyo sa karton na mga malalaking mga baka dito. Ay dito nyo yun makikita. At yan nga po ang Drakes Brook Weir o Weir. Yan si Father George. Sabi ko, Father, dyan kayo sa baba, din ako maglalakad sa taas. At yun nga po, balik tayo sa kwento ko. Alam nyo ba na napakahalaga ng cattle business dito sa parokya ni Father George? Meron silang tinatawag na anong tawag doon? Yung parang kung sa atin sa Batangas ay yung nag-iiwi ng mga baboy. Ay diniho yung mga parokya. Ang parokya ay merong cattle scheme na nagpapaiwi ng baka. At yun po ang malaking nakatutulong sa parokya ni Father George. Kita nyo naman, no? Meron pa doon, ano yan pa? Swan ba ito? O parang duck lamang. Yan, kita. Ito nga po ay lake lamang ito. Anyway, balik po ako sa kwento ko sa inyo kanina. Malaking naitutulong ng kanyang cattle scheme kasi nga po dahil kakaunti naman nagsisimba, talaga pong mahirap mag-survive ang parokya. Pero dahil doon sa cattle scheme, nakakatulong. At ito na nga po, naglakad-lakad muna ulit kami ni Father George dito sa may lake. At kita nyo naman, ang maganda din dito talaga sa Australia, itong ganitong mga destination ay kanilang inaayos. Kita nyo naman, merong mga cottages na ganyan. At kung sa atin yan, may bayad na yan. Dito, libre ang lahat. At merong pang, yan o, kita nyo, merong sadyang lutuan, meron siya talagang Barbie. Alam nyo ba, ang tawag dito, kung sa atin ay parang magsusugba ka, ang tawag dito ay Barbie. Sa one time, sabi sa akin, Father, attend kayo ng Barbie party. Naguluhan ako, bakit Barbie party? Yun pala, barbecue party. Kasi nga po, mahilig silang shorten ng mga words. Ayan, Barbie party. At yan, kita nyo naman, napaka-serene, napakapayapa, pero medyo malamig po ang hangin dyan, ha. Dahil nga po, ito ay, hindi na winter, pero ito po ay parang springtime at talaga namang medyo malamig pang simoy ng hangin. At yan, pinagmamasdan namin ni Father George. At sabi nga daw po, naghulog ng maraming mga isda diyan. At yan nga po, kita nyo, nagtigil kami, pauwi na kami niyan. Nakita namin itong may cross, binasa namin. Usually, pag po dito sa Australia, sa mga daan, kalsada, makakakita kayo ng mga cross. At nagtataka kayo bakit, Kasi nga po, usually, ibig sabihin may namatay doon. At sabi ko nga, dyan nga sa atin sa Pilipinas, inaalis ang mga simbolo ng cross. Buti pa dito, kahit hindi Katoliko, may cross. Yun nga lamang, that reminds them of the accident that happened in the road. Pero yan, pinapakita ko ang sample ng baka. Yung sinasabi ko sa inyo, baka. Kakaiba talaga ang baka dito. At yan, binidyohan ko din na rin. Natuwa ako din, kita nyo naman, in-square nila yung halaman. At ipapakita ko sa inyo ano ang itsura ng karsada ng Australia ng hapon, alas 4 ho yan. Pero kita nyo naman, walang katao-tao. Ganyan po, Kala nyo gay kami Australia ay maraming tao. Kakaunti ho ang tao dito. At medyo ay ito ang tinatawag na bukid. Bukid na bukid po ito. Kaya kita nyo naman, itong ibon na ito, sabi ko kung sa atin ay nahuli na, ipagbenta na, pero dito mga ibon na ganito, parang parrot ba ang tawag dyan? Pero alam nyo ang tawag ko dyan, sorry for the word, sabi ko, ayan yung stupid bird. Kasi kusang sumasalubong sa sakyan mo, ay talaga namang namamatay, nababangga ang mga ibon. At ito po ang kanilang munisipyo. Kung sa ating munisipyo, yan po ang Shire ng Waruna at kapitbahay lamang yan. Sa kabilang karsada, matatagpuan ang parokya, ang kumbento, ang presbytery ni Father George. Nauna na si Father George. Sabi ko, mauna na kayo, bibidyohan ko muna ring Shire. Ay siya, hanggang sa muli po, kung nag-enjoy kayo sa aking vlog, ngayong hapon na ito, paki-like, subscribe, and follow us. God bless you. Ito po si Father George.